Hello guys! Welcome back sa Crime 8. Ang ating topic ngayon ay Criminological Classification of Crimes. Okay? Bago tayo magsimula, hihingi sana ako ng konting pabor sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Pakipindot naman ako ng subscribe button. Sama nyo na rin po ang like, pati ang notification bell para updated kayo sa mga lectures at video na i-upload ko. Okay? Simulan na tayo. Unahin natin ang acquisitive and extinctive crime. Okay? Kapag sinabing acquisitive is one which when committed, the offender acquires something as a consequence of his criminal act. Ibig sabihin po ng acquisitive, acquire. Kapag ang isang krimen ay may nakuwang bagay, yan po ay acquisitive crime. May nakukuwang bagay sa resulta nito. Halimbawa po niyan ay theft and robbery. May nakuha kang bagay which is personal property that belongs to another. Okay? Ano naman po sir ang extinctive crime? Kapag sinabing extinctive crime, the crime is extinctive when the result of criminal act is destruction. Okay, extinct. Pagkawasak, pagkasira, pagkaubos, pagkawala. Kapag ang resulta ng isang krimen ay may nasira or nawasak, extinctive crime yon. Example po niyan ay malicious mischief. Okay, sinira mo yung property kasi gusto mo maghigante. Ano pa? Murder. Okay? Paano naging extinctive ang murder? Kasi yung murder ay pagpatay. Okay? Ang pagpatay ay merong destruction of life. Okay? Next. We have seasonal and situational crimes. Kapag sinabing seasonal crimes are those that are committed only at certain period of the year. Okay? Ibig sabihin ng seasonal crimes, season, panahon. Ito po ay nakukumit only at certain period. Ibig sabihin ng certain, garantisado, sigurado. Okay? Sa gantong oras, sa gantong panahon lang nakukumit ang ganitong krimen. Okay? Halimbawa, tuwing election. Ano ba yung mga krimen na madalas makumit tuwing election? Vote buying. Okay? Violation sa gun ban. Okay? Pagbebenta ng mga alak during or before election. Okay? Ano pa? Tax evasion. Ayun po yung ibig sabihin ng seasonal crimes. Okay? Season, panahon, certain period. Okay? Next, situational crimes are those that are committed only when given a situation conducive to its commission. Ibig sabihin po nito, situation na nagbigay ng pagkakataon sa isang tao para magawa ang krimen. Okay? Hindi niya po ginusto na gawin yung isang krimen. Dahil sa mga pangyayari or situation, nagkaroon ang isang tao ng pagkakataon para gumawa ng krimen. Halimbawa po nito ay merong sunog sa bangko. Okay? Habang nililigtas mo o tinutulungan mo makalabas ang mga empleyado, ang ginawa mo, may nakita kang mga pera, nilimas mo yung mga pera. Okay? Paano siya naging situational crime? Kasi nakakuha ka ng pera dahil may sunog sa bangko. Pero kung walang sunog sa bangko, hindi ka naman makakapagnakaw or makakakuha ng pera sa bangko. Okay? Next. We have episodic and instant crime. Kapag sinabing episodic crimes are serial crimes, they are committed by series of acts within a lengthy space of time. Ibig sabihin po nito, isang krimen, maraming acts within a lengthy space of time. Okay? Mahabang oras. Okay? Halimbawa po nito ay yung palabas or movie. Okay? Maihalin tulad po natin siya sa movie, yung episodic crime. Bakit po? Yung isang movie, maraming episode. Yung episode po, ayan po yung acts. Yung movie, ayan po yung krimen. Halimbawa po nito ay kidnapping. Okay? Kinuha ni Pedro si Juan sa Quezon City. Okay? Dinala sa City of Manila. Okay? Nanghingi ng ransom sa City of Manila at nagpalitan ng tao at ng pera sa Valenzuela. Okay, marami siyang ginawa. Pero isang krimen lang yung nakomit. That is episodic crimes. Okay? Next, instant crime. Kapag sinabing instant crime, opposite yan ng episodic. Kasi instant eh.
mabilisan, mga krimen na nakukumit kaagad, okay? Within the shortest possible time. Okay, ano po mga example ng mga instant crime? Okay, bribery. Okay, ang bribery, wala po yung attempted, walang frustrated. Okay, the mere attempt na suhulan, okay, na tumanggap ka ng suhol rather, okay, kahit hindi mo pa nagagawa yung pinapagawa sa'yo, okay, yan po ay consummated bribery. Okay, instant crime po yan. Ano pa example? Okay, theft. Okay, robbery. Ano pa? Direct assault. Itong instant crime, katulad po ito ng formal crime sa revised penal code. Ano po ba yung formal crime? Are those felony that does not admit stages. Okay? It is always consummated in one instance. Ibig sabihin, wala siyang prostrated, walang attempted. Okay? Ano po example nito? Nasabi ko na kanina, meron pa tayong tinatawag na corruption of minors. Okay? Next. We have static and continuing crimes. Kapag sinabing static, are crimes that are committed only in one place. Ibig sabihin po ng static, okay, not moving or steady. Ito po yung mga krimen na nakukumit sa isang lugar. Kapag ginawa sa ibang lugar, ibang krimen naman. Okay? Example po niyan ay trespass to dwelling. Okay? Pumasok ka sa bahay ni Pedro, isang trespass to dwelling. Tapos mayroong katabing bahay, bahay ni Juan, pumasok ka rin, walang pahintulot, ibang trespass to dwelling. Okay? Magkaibang trespass to dwelling yon. Okay? Static crime. Ano naman yung continuing crime? Opposite din naman ito ng static crime. Okay? Kapag sinabing static crime, isang krimen, isang lugar, not moving. Sa continuing crime, okay, are crimes that are committed in several places. Ibig sabihin po, ito po yung isang krimen na nakukumit sa iba't ibang lugar, pero isang krimen pa rin siya. Halimbawa po niyan ay kidnapping pa rin. Okay? Kinuha ni Pedro si Juan sa Quezon City. Okay? Dinala sa City of Manila para humingi ng ransom. Tapos nagpalitan ng pera at ng tao sa Valenzuela. Tatlong lugar, Quezon City, City of Manila, at Valenzuela, pero isang krimen lang yung nagawa, which is kidnapping. Okay? Continuing crime. Next, we have white collar and blue collar crimes. Okay? Blue collar crime sa ano yan? Sa Amerika. Okay, kapag white collar ka, hindi ka pangkaraniwang tao. Kapag blue collar crime, kapag blue collar, okay, empleyado, mga ano yan, mga pangkaraniwang tao. Kapag puti yung kwelyo, okay, mga hindi pangkaraniwang tao yan. Okay? White collar crime, ayan po ay kinoined ni Edwin Sutherland. Okay, the Dean of Modern Criminology. Okay, these crimes are committed by members of upper socio-economic class. Okay, mga hindi pangkaraniwang tao, okay, na nabibilang sa upper socio-economic class. Okay, tinatawag din po ang white collar crime as elite deviance or corporate crime. Usually, nakukumit ito ng mga corporation. Halimbawa po ng white collar crime ay insurance fraud. Okay? Kung ang white collar crime ay mga hindi pangkaraniwang tao, ang blue collar crime are those committed by ordinary professionals to maintain their livelihood. Ibig sabihin po nito, mga pangkaraniwang tao na gumagawa ng krimen bilang hanap buhay. Okay? Halimbawa po ng blue collar crimes ay yung mga taxi driver na nandadaya sa metro. Okay, ano pa? Yung mga nagtitinda ng peking CD at DVD. Ano pa? Kung gusto mong graduate or gusto mong magkaroon ng Latin honor, cum laude, summa cum laude, magna cum laude, valedictorian, okay, pagawa ka ng certificate, punta ka sa recto. Okay, yan. Sila po ay, yung kanilang krimen na nagagawa ay blue collar crimes. Okay, next. We have rational and irrational crimes. When you say rational crimes, are those committed with intent. Offender is in full possession of his mental faculties and capabilities. Kapag sinabing rational crimes, ibig sabihin po nito, pinagplanuhan niya, nasa tamang pag-iisip niya, alam niya ginagawa niya. Okay? Halimbawa, carnapping. Okay?
Ano naman yung irrational crime? Kung ang rational crime nasa tamang pag-iisip, ang irrational crime wala sa tamang pag-iisip. Okay, hindi niya alam yung ginawa niya ba ay tama o mali. Krimen ba yun o hindi? Halimbawa, nanakit ng bato, that is irrational crime. Does not know the nature of his act. Okay? Next. We have crimes by imitation and crimes by passion. When you say crimes by imitation, are crimes committed by merely duplication of what was done by others. Duplication, imitation. Ibig sabihin, ito po yung mga krimen na ginawa ng isang tao, ginaya niya lang ito na mga ginawa ng ibang tao. Okay? Nagawa niya isang krimen dahil ito ay nakita niya sa ibang tao o na ginawa ng ibang tao. Halimbawa, si Pedro, habang nanonood ng TV Patrol, nakita niya sa balita yung mga martilyogang nagnakaw. Okay? Wow, astig, sabi ni Pedro. Ang galing naman ng mga magnanakaw, no? Nakamartilyo sila. Ang dami nilang nanakaw. Masubukan ang magnakaw gamit ang martilyo. Kinuha niya kanyang martilyo, lumabas ng bahay at nagnakaw din. Okay, iisipin ng ibang tao, si Pedro ay isa sa mga martilyogang, pero in fact, hindi siya member ng martilyogang. Ginaya niya lang iyon. Okay, ayun po yung ibig sabihin ng crimes by imitation. Pag sinabing crimes by passion, are crimes committed because of the pit of great emotion. Okay, mga krimen na kung saan nagagawa dahil sa bugso ng damdamin. Halimbawa, sa sobrang selos, nakapatay. Sa sobrang galit, nakapatay. Okay, next. We have service crimes. Refers to crimes committed to rendition of service illegal. Okay? To satisfy the desire of another. Ibig sabihin po nito, ito po yung mga krimen na kung saan pagbibigay ng serbisyo para matugunan yung mga kagustuhan ng ibang tao. Anong klaseng serbisyo? Illegal. Okay? Gambling, prostitution, drugs use. Okay guys, with that, tatapusin ko muna yung ating topic. Okay? Stay connected lang kayo sa aking channel, Cream 8. Kasi nga, limited yung ating oras, kaya tatapusin ko na muna, no? Keep safe always, guys. God bless.